Sinabi ko sa asawa ko na gusto ko ng divorce. Hi DJ Rocky. Matagal na akong nakikinig sa programa mo. Dati, gusto kong ibahagi yung kwento namin ng partner ko dahil ibang lahi siya. Interesting ang kwento namin. Pero ngayon, iba na ang takbo ng buhay namin. Itago mo na lang ako sa pangalang Lara. I'm currently working and staying abroad. Middle East country. At ito, ang aking secret file. Year 2014, nang makilala ko si Demo. Nagpakasal kami ng year 2017. Masaya kami. Although hindi mawawala sa isang relasyon ng away at selos. Dahil iba nga ang lahi niya, given na yung may itsura siya. Lagi pa siyang nag-gym kaya magandang pangangatawan niya. Malakas ang appeal niya. Lapitin siya ng mga babae, mapaibang lahi man o kapwa ko Pinay. Sa tagal ng pagsasama namin, natuto ako na i-handle ang emosyon ko. Kapag nakikita ko na may kachat siyang iba, tiniis ko na lang lahat. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako dapat magalit. Kaya nagtiis ako. Ang pagkakakilala ko naman kasi sa kanya, hindi siya babaero. Sadyang kulang lang siya sa atensyon. Yung tipong gusto niya na laging bida-bida siya sa mga tao. Sa araw-araw ng pagsasama naming dalawa, kahit nasa trabaho kami, palagi pa rin kaming magka-chat. Ang topic tungkol sa gym, o sa sasakyan, o tungkol sa online game. At madalas, nagsasawa na akong ka-chat siya. Dahil para sa akin, wala naman itong kakwenta-kwenta. Nakakaubos lang ng oras. Para sa akin, isip bata pa rin siya hanggang ngayon. Dumating sa puntong sinasabi niya na sa akin na wala raw akong oras sa kanya. Pero hindi ko magets kung saan nanggagaling yun at bakit yun ang pinipilit niya na ginagawa ko sa kanya. Ang trabaho ko ay umaga. Magmula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Tapos siya naman, alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Pagkatapos ng trabaho ko, kinakailangan ko pang magluto ng pagkain niya. Magayos ng bahay, maglaba, magayos, magligpit samantalang ang gusto niya. Nakadikit lang ako lagi sa kanya. Nakaupo sa tabi niya. Manunood ng movie. Ang iniisip ko kasi, ako pa rin ang gagawa ng mga gawaing bahay. Kung i-delay ko yung mga gawaing bahay na yun, ako pa rin ang mahihirapan. Sinasabi niya naman na kukuha siya ng katulong. O di kaya mag-order na lang ng pagkain. Pero it's not a wise idea. Weekly kami nagpapalinis ng bahay sa isang cleaner. Ganon ang dynamics ng relationship namin. Okay yung pagsasama namin kahit nag-aaway kami. Hindi naman kami umabot pa sa tuluyan ng maghiwalay kami. Alam ko sa sarili kong mahal ko siya. At mahal niya rin ako. Lagi niyang sinasabi sa akin na hanggang sa pagtanda naming dalawa, kami pa rin ang magkasama. Nakakausap niya ang pamilya ko, ganun din naman ako sa pamilya niya. Year 2022, bumisita ang mama at ate niya sa bansang tinutuluyan namin. Nakita ko at nakasama ko ang mama niya at ang ate niya. Okay naman sila sa akin.
Meron siyang kuyang nagtatrabaho din sa bansa na pinag-i-stay namin kaso hindi ko masyadong close. Racist kasi ito at ayaw nito sa Pilipina. Sa pagbabakasyon nila dito sa amin, may mga araw na nakasama ko sila sa bahay namin. Napagsilbihan ko rin sila. Lagi rin akong binibida ni Demo sa mama niya na ipinagluluto ko siya palagi ng mga pagkain na gusto niya. At lahat yun ay diet. Araw-araw pinaghahanda ko siya ng almusal at 5 meals para sa baon niya maghapon. Napabilib ang mama niya sa pag-aalaga ko sa anak niya. Ganon din ang ate niya kung papaano ko asikusuhin si Demo. Pati na rin kung gaano kalinis at kaayos ang bahay. Sa unang kita nila sa akin noon, agad nilang napuna ang itsura ko at ang pag-aayos ko. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko. Talaga namang maarte ako sa sarili ko. Inaalagaan ko ng maayos ang sarili at ang aura ko. Kaya hindi na bago sa akin yung pansinin ako ng mga tao. Kaya nga si Demo ay sobrang higpit sa akin simulat sa pool. Bawal ako mag-post ng picture ko sa social media accounts ko. Ilang beses na rin niyang pinabura ang mga Facebook account ko. Para sa akin, hindi naman big deal yun. Kasi wala naman akong tinatago. Kaya sumusunod na lang ako. Binigyan ako ng pasalubong ng ate at mama niya ng 2 bag at mga beads, mga accessories. Tuwang-tuwa ako. Binigyan ko rin ng set ng alahas ang ate niya at mga pabango na rin. Kahit yung mama niya hindi mahilig sa pabango. Minsan naamoy nila ako. Tatanungin nila ako kung anong gamit kong pabango. Siyempre hindi naman ako madamot. Masaya naman ako sa pakikitungo nila sa akin. Binibigay ko sa kanila kahit yung mga pabango ko. Then sinabihan kami ng mama niya at ate niya na pumasyal at magbakasyon sa bahay nila sa Egypt. By the way, si Demo pala ay isang Syrian national. Nakatira ang pamilya niya sa bansang Egypt. Year 2023, kumuha ako ng visa para makapunta sa Egypt kasama siya. March 2, 2023, lumipad kami, papunta sa pamilya niya para magbakasyon. Sobrang saya niya. Sabi niya, unang beses niyang nagdala ng babae sa bahay nila. Gustong-gusto raw ako ng mama at ate niya. Nabanggit ko kanina by the way, DJ Rocky, na ayaw sa akin ng kuya niya. Pero si Demo wala siyang pakialam sa opinyon ng kuya niya. Para sa aming dalawa, hindi namin dapat pansinin yun. So dumating kami sa Egypt. Sinalubong kami ng ate niya. Pagdating namin, agad kong inabot ang mga pasalubong ko sa kanila. Pabango. At yung mga pasalubong ni Demo sa kanya. Padala ng kuya niya sa kanya. Kumain kami ng sabay. Ultimo, may katulong sila sa bahay nila. Sabay-sabay. Ate niya, mama niya, mga katulong ang nakatira sa bahay nila. Pangalawang araw namin, pumasyal kami. Naggabi at kumain ng lunch. May edad na pala by the way ang mama ni Demo. Nasa 70 years old. Ang ate naman niya, 45 years old, walang asawa at anak. Alam kong fashionista ang ate niya. Mahilig sa mga branded na naggamit. Ako kasi hindi masyadong mahilig sa mga ganong bagay, pero pagdating sa pormahan, hindi ako nagpapatinag. Kahit simple lang ako manamit. Malakas pa rin ang sex appeal ko. Natapos ang pasyalan namin nung araw na yon. Katabi ko ang mama ni Demo. Noong paalis na kami ng restaurant, inalalayan ko ang mama niya, kumbaga hinawakan ko ang kamay niya. Pero nagtaka ko dahil itinaboy niya ng pasimple ang kamay ko habang inaalalayan ko siya. Napansin ko rin na si Demo ay hindi ako masyadong kinikibo o kinakausap kapag nasa public place kami. Pagpasok namin ng sasakyan, dun pa lamang ako kinausap ni Demo. Hindi ko siya agad kinibo kasi napapaisip ako sa mga nangyayari. Pagka-uwi sa bahay, umupo kami lahat sa sala. Nagkwentuhan kami at binida na naman ako ni Demo sa pamilya niya. Ako raw ang mag-aasikaso sa pagkain niya. Pero tumanggi ang mama niya. Sinabi ng mama niya na siya na lang daw ang magpe-prepara ng pagkain ng anak niya. Kasi nung tinanong niya si Demo kung ano daw ang nilalagay ko sa sangkap sa pagkain niya, sinabi ng mama niya na no good daw. And by the way, hindi pala marunong magsalita ng English ang pamilya ni Demo.
Puro Arabic lang. Kaya kapag kakausapin ko sila, gumagamit ako ng Google Translator. Pero dahil matagal na ako rito at matagal ko na rin nakakasama si Demo, natuto na rin akong magsalita at umintindi ng Arabic, pero hindi ko sinasabi kay Demo ito. Ewan ko, bakit hindi ko sinabi sa kanya. So nung sinabi ng mama niya na siya na lang at ang ate niya magluluto ng pagkain, hinayaan ko na lang sila. Araw-araw din palang nagpupunta ng gym si Demo. Kaya, andun kami. Sa bahay lang nila. Iniiwan niya ako kasama ang mama niya. Iiwan niya kami na nakaupo sa sala. Sasabihin niya sa akin na ako na lang munang bahala sa mama niya. Napansin ko na kapag wala si Demo ay hindi ako pinapansin ng mama niya. Iiwan na lang niya ako na mag-isa sa sala nila. Kaya ang gagawin ko ay papasok na lang ako sa loob ng kwarto. Pagbalik ni Demo galing gym, madadatnan niya ako sa loob ng kwarto at tatanungin niya ako kung bakit ako nagkukulong doon. Biglang sasabihin ng mama niya sa kanya na hindi ko raw kinakausap ang mga tao sa bahay at puro cellphone lang ako. Akala ko noon nagbibiro lang si Demo na gano'n ang sinasabi sa kanya ng mama niya. Hanggang sa napansin ko na yung pagtrato sa akin ng mama niya. Hindi ako nakibo sa mga oras na yun. Kinabukasan na masyal kami uli sa mall. Mahaba ang buhok ko. Itim ang kulay. Hindi ako katangkaran, sakto lang. Sinuot ko that time ay skirt na may slit. Tapos nakaboots ako. Kinulot ko ang mahaba kong buhok. Mahaba na ang buhok ko pero naka-hair extension pa rin ako. Dahil for the aura tayo. Habang nasa mall kami, namimili ng mga damit si Demo. Pagkatapos noon ay huminto kami sa tapat ng isang mobile accessories kiosk. Pinalitan niya ang casing at tempered glass ng phone ng mama niya at ate niya. Samantalang akong nasa gilid, hindi nila pinapansin habang bitbit ko ang 4 na paper bags sa kamay ko. Nakatayo sa tabihan nila. Nakita ko rin si Demo na pinalitan niya ang accessories ng phone niya. Akala ko tatanungin niya rin ako pero deadma lang siya ng deadma sa akin. Kaya ang ginawa ko, lumayo ako ng onte at pakunwari tinitingnan ang looban ng mall. Tinawag ako bigla ni Demo at sinabi. Tinanong ako kung saan pupunta. Hindi na lang ako kumibo. Hanggang sa narinig ko siya at nakitang kinuha ang mga bit-bit na paper bag ng ate niya. Sinabi niya na siya na lang daw ang magbibit-bit sa daladala ng ate niya. Akala ko kukunin din niya yung bit-bit ko pero hindi. Naglakad sila ng sama-sama habang ako ay nasa likuran nila. Bit-bit ang mga pinamili niyang damit. Kahit malayo na sila sa paglalakad, hindi man lang siya lumilingon para tingnan ako o i-check man lang kung nasaan ako. Hindi na lang ako kumikibo sa nakikita kong pagtrato nila sa akin. Hindi ko to in-expect. Habang nasa elevator kami, tinanong niya ako kung bakit ang tahimik ko. Sabi ko wala lang. Galit daw ba ako? Kaya hindi ako kumikibo? Sa totoo lang, DJ Rocky, galit talaga ako no. At dahil kilala namin ang isa't isa, alam ko na alam niya na iba ang mood ko sa mga oras na yun. Pinipilit niya akong sabihin sa kanya kung ano ang ikinagagalit ko at ang masakit pa ron. Pinaparinig niya sa ate niya. At ang masakit pa ron ay sinabi niya na bumalik na lang ako sa bansang pinag-i-stayan namin. Ire-rebook niya raw ang ticket ko. Sumagot ako ng sige. Babalik at uuwi na lang ako. Then sabi niya huwag ko raw sirain ang bakasyon niya. Pagkasabi niya sa akin ng ganon, binitiwan ko yung mga bit-bit ko at nag-walk out ako. That time, naging klaro sa akin lahat. Hindi man lang niya ako sinundan o pinigilan. Wala akong kaalam-alam sa lugar na yun at sa mall na yun. Wala siyang pakialam. Wala akong pera. Ang dala ko lang sarili ko. Wala rin akong SIM card o load na magagamit pantawag. Meron lang akong internet data. Lumipas ang ilang minuto, wala akong napala sa paglalakad ko o pag-walk out ko dahil ni isa sa kanila walang humabol o pumigil sa akin. Nag-message ako sa kanya.
Sabi ko ibigay na lang ang passport ko at uuwi na ako. Wala sa akin ang passport ko, DJ Rocky. Kinuha ito ng mama niya. Itinago ang passport naming dalawa ni Demo. Nag-reply siya at sinabi sa akin na wala raw sa kanya ang passport ko. Bahala na raw ako sa buhay ko. Sabay block sa akin. Nanlumo ako. Naiyak ako sa mall habang nakatingin ang mga tao sa akin. Wala akong kaalam-alam sa lugar na iyon. May mga lalaking sumusunod sa akin o kumakausap sa akin. Natatakot na rin ako. Kaya wala na akong ibang choice kundi i-message ang ate niya. Bumalik kung nasaan sila. Pagbalik ko, nakita ko si Demo at ang mama niya nakaupo lang. Patawa-tawa pa na parang walang pakialam sa nangyari. Sinabi ko sa kanila na mag-iimpake na ako at aalis na. Walang pakialam si Demo. Halatang pinipigilan siya ng mama niya na pigilan ako sa pag-iimpake. Tinanong siya ng ate niya kung anong balak niya dahil nag-iimpake na ako ng mga gamit ko. Sinabi ng mama niya na hayaan na raw ako dahil dapat sundan ko si Demo dahil asawa ko siya. Sumagot din si Demo noon at sinabi niyang, di umalis ako. Natapos ako mag-impake, nagdesisyon ako matulog na. Maya-maya pa narinig ko si Demo na pumasok na rin sa kwarto. Sinara ang pinto, pagkahiga niya sa tabi ko, bigla na lang niya akong niyakap ng mahigpit. Sinabi niyang huwag raw akong umalis, huwag ko siyang iwan. Humingi siya ng sorry sa akin dahil sa ginawa niyang mali. Sinabi rin niyang hindi niya pwedeng ipakita sa harap ng mama niya na aamuhin niya ako at lalapitan dahil hindi raw ganoon ang kultura nila. Ang lalaki raw ang dapat masusunod sa lahat ng bagay. Sinabi ko sa kanya na sana wag naman akong iwan kapag nasa labas kami. Sana wag naman akong pagmukaing tanga kapag nag-uusap-usap sila. Pakiramdam ko out of place ako. Sinabi ko na sana kapag nasa labas kami, wag rin akong gawing photographer. Hindi ako sinasali sa mga picture nila. Kinabukasan naging okay kaming dalawa ni Demo. Pagkagising namin sa umaga, pinaghanda ko siya ng almusal. Nakita yun ng mama niya. Bigla itong nagsalita ng Arabic. Hindi ko na lang pinansin. Pero kitang-kita sa mukha ng mama niya na naiinis siya sa akin. Lumipas pa ang ilang araw. Wala pa ring pagbabago sa trato nila sa akin. Naiisip ko lamang, bakit kailangan kong pagdaanan ng ito? Ano bang nagawa akong mali sa pamilya ni Demo sa akin? Lumipas ang ilang araw, wala pa ring pagbabago sa trato nila sa akin. Kapag aalis kami, sinasabihan si Demo ng mama niya na dapat ang suot ko ay simple. Hindi na dapat mag-ayos. Minsan din ay pinapatanggal ng mama niya ang sombrero ko. Pero hindi ko sinusunod. Ultimo makeup ko sinisita niya. Even my eyelashes. Napapatanong tuloy ako kay Demo kung pangit ba? At bakit ayaw ng mama niya? Ang sabi niya na lang sa akin, maganda naman. Huwag ko na lang daw tanggalin. Minsan, naghanda ang mama nila para sa salo-salo. Tumayo na ako takma nang papasok doon sa kwarto. Bigla ko na lang napansin ang lamesa. Nakita ko ang setup ng lamesa. Maraming pagkain. Pero iilan lang ang platong nakalagay. Bakit parang hindi ako kabilang sa inihanda sa lamesang yun? Pumasok ako ng kwarto at nag-iiyak doon. Naririnig ko ang kalampag ng mga plato at tawanan nila. That time alam ko na sa sarili ko na hindi ganito ang tratong tatanggapin ko sa sarili ko.
Umabot na ako sa puntong kahit mahal ko si Demo, hindi ko tatanggapin sa sarili ko na taratuhin at malaitin ako ng ibang lahi dahil lang sa pagkatao ko. Kinausap ko ang pamilya ko, sinabi ko ang sitwasyon ko, pati na rin ang malapit kong kaibigan. Sinabihan nila akong umalis na doon, bumalik na lang sa bansang tinutuluyan ko. Pero sabi ko, titiisin ko na lang hanggang sa makabalik kami ng bansang tinutuluyan namin. 4 na araw na lang naman ay flight na namin pabalik. Araw-araw, sumasama ang loob ko sa trato nila sa akin pero nananahimik lang ako. Nasa loob kami ng bahay nang bigla akong tinanong ng ate niya kung nakakaintindi ba ako ng salita nila. Hindi ako kumibo. Sumugot agad si Demo ng hindi raw. Habang nasa sala kami lahat, nakaupo, malakas ang pakiramdam ko na ako ang topic ng pamilya nila. Nirecord ko ng patago ang usapan nila. Ewan ko kung bakit ako dumating sa puntong kailangan kong gawin yun. Masisisi niyo ba ako kung kayo ang nasa sitwasyon ko na ganun? Pakiramdam ko ako ang pinag-uusapan nila. May sinasabing masama ang mama niya sa akin. Ramdam na ramdam ko sa pananalita pa lang ng mama nila ay iba na. Panay tingin sa akin habang ako'y nakayuko. Sinasabi ng ate niya na selosa raw ako. Nagselos raw sa kaibigan niya. Sinabi niya na may asawa niya na yung kaibigan niyang yun. Bakit daw dapat ko pang pagselosan? Sa totoo lang, DJ Rocky, hindi selos ang nararamdaman ko, kundi pagka-unfair o pakiramdam na namamaliit ako. Napaka-racist at unfair ng trato nila sa akin na para bang inaapakan nila lahat ng anong ako, buong pagkatao ko, pati na si Demo na akala ko ipagtatanggol ako, papanig sa akin, wala. Pare-pareha silang lahat. Hindi ko masisisi yung kaibigan nila na ganunin din ako dahil kita rin nila kung paano ako tratuhin na para bang kinangihiya. Pagkatapos nun, patuloy na sila sa panunood sa sala. Pumasok naman ako ng kwarto. Pagpasok ko sa kwarto, sinend ko sa kaibigan kong Arabic yung record ko sa kanila. Pinatranslate ko. At doon ko napatunayan lahat ng hinala ko ay tama. Sinasabi raw ng mama niya, ayon doon sa recording, na kung hindi raw niya mahal ang anak niyang si Demo, baka nasampal na niya ako. Lagi ko raw dinadaan sa iyak, kaya yung anak niya lumalambot ang puso't naaawa sa akin. Hindi ako makatulog magdamag. Hanggang sa pumasok na rin si Demo sa loob ng kwarto. Nagdasal ako, humingi ng sign sa Panginoon. Kasi ayoko nang ipagpatuloy pa yung samahan namin ni Demo. Never ako umabot sa puntong ganito na halos pati ako tinatanong ko na yung sarili ko kung ano bang mali sa akin. Ano bang masama sa pagkatao ko? Ano bang ikinahihiya nila sa akin? Dahil ba Pilipino ako? Dahil ba sa lahi ko? Ano ba? Yung iyak ko kusa nang huminto. Kinabukasan maaga akong nagising. Sinabi ko sa pamilya ko na nagdesisyon na ako. Humingi ako ng senyales sa Panginoon. Sabi ko, pag si Demo nagising, hindi niya piniling ayusin ako o ayusin ang yung sa aming dalawa o kausapin man lang ako itatapusin ko na ang relasyon ko sa kanya. Uuwi na ako pabalik sa bansang pinagtatrabahuhan namin. Maya-maya pa'y naramdaman kong nagising si Demo. Hawak ang cellphone niya. Dati bago matulog o pagkagising niya, agad niya akong niyayakap. Pinakikiramdaman ko siya kung anong gagawin niya. Pero ramdam kong nakatingin lang siya sa cellphone niya. Nagbabrowse. Then hinawi niya yung kumot.
Tumayo sa kama, lumabas ng kwarto. Okay, alam ko na. Hindi ko na kinaya. Hindi ko na matiis. Kaya paglabas niya ng kwarto, agad akong nagpabook ng flight ticket sa kaibigan ko. Ora mismo. Yung pinili ko na oras. Umaga yun, 10:00 ng umaga ang pinili ko. Yung earliest flight na 1 a.m. Laging dinadahilan ni Demo na nasa kultura nila, yung ganito, yung ganyan. Pero kapag tinatanong ko sa mga kaibigan ko at kakilalang Arabic, it's bullshit daw yung mindset ng ganun. Never na akong lumabas sa kwarto. Nung sinend sa akin ng kaibigan ko yung flight details ko, nag-chat na ako kay Demo. Sabi ko, can you come here? I wanna talk to you. Agad niya namang nabasa yung chat ko, pumasok siya sa kwarto. Pagpasok niya, hinalikan niya ako sa pisngi. Tinanong niya ako kung anong meron. Kahit halikan niya ako noon, wala na, huli na ang lahat. Manhit na ako at pakiramdam ko, pagod na ako sa pang-iinsulto sa akin. Sa malumanay na boses, sinabi ko sa kanya na alam kong ayaw sa akin ng pamilya mo at kinakahiya niyo ako. Ramdam ko kung gaano mo ako set aside kapag nasa labas tayo at kung gaano ako kabaliwala sa'yo kapag kaharap ang mama mo. Tanggap ko na lahat. Ayoko makipagkompetensya sa mama mo o sa pamilya mo. Dati kahit buong mundo pa ang umayaw sa akin o sa relasyon natin, wala akong pakialam dahil alam ko at ramdam ko na kasama kita. Kumbaga mag-isa na tayo. Iisa na tayo. Isang panig, kasangga kita, kasama kita, karaming kita, tayong dalawa. Pagtatanggal mo ko, paprotektahan mo ko. Kaso ngayon wala. Mag-isa lang ako, sarili ko lang. Dinala mo ko rito para ganitohin. Sana pala hindi na ako sumama sa'yo. Sana pala hindi na lang ako nagpunta rito. Hindi pala ako welcome rito. Hindi pala ako tanggap rito. Mahal kita ng sobra pero inapakan nyo ng buo ang pagkatao ko. Sana naging masaya kayo sa ginawa nyo sa akin. Sana makahanap ka ng babae na papantay sa pamilya mo. At ito ang sagot ni Demo sa akin. Hindi raw totoo lahat ng sinasabi ko. Ako lang daw ang nag-iisip ng gano'n. Gumawa lang daw ako ng issue at selosa raw ako. Kung hindi raw ako masaya, kapag sinasama ako sa galaan, wag na raw akong sumama, magstay na lang ako sa loob ng kwarto. Hayaan ko na lang daw siya na i-enjoy ang bakasyon niya. Dahil madalang lang naman niyang nakakasama ang pamilya niya. Kasalanan ko raw lahat. Dahil hindi ko raw hinalikan ng mama niya pagkarating namin sa bahay noon. Sinagot ko siya. Aalis na lang ako. Pakibigay na lang yung passport ko. Hindi na kita istorbohin pa sa bakasyon mo ngayon. At sa mga susunod mo pang bakasyon, pangako ko yan sa'yo. Sinabi ko rin kay Demo na aalis na ako mamayang gabi. Nakabili na ako ng ticket ko. At dito na siya nagalit sa akin. Tinanong niya ako kung tanga ba ako. Sabi niya, dinala kita rito tapos ginulo mo bakasyon ko, gumawa ka ng drama dito. Nagsisisi ako na dinala kita rito. Mali na dinala kita rito sa pamilya ko. Then tumayo siya bigla. Bahala na raw ako sa buhay ko. Inulit ko lang sa kanya yung sinabi kong kailangan ko yung passport ko. Nag-impake na ako. Then sabi ni Demo, balik ko raw yung lahat ng mga damit ko sa cabinet. Pero hindi ako nakinig. At habang naghihintay ako sa oras ng pag-alis ko, biglang pumasok sa loob ng kwarto yung katulong nila. May inabot sa aking tubig. Sabi sa akin, inom daw ako. Kumain din. Dahil buong maghapon akong naiyak. Patago niya sa aking inabot yung tubig. Bigla akong niyakap yung katulong.
Nag-thank you ako sa kanya. Siya lang ang may concern sa akin. Kahit hirap siyang mag-English, nakausapin ako. Kita kong naaawa siya sa akin. Niyakap ko siya ng maigpit at nagpasalamat. Sabi ko sa kanya, never na niya ako makikita pa ron at hindi na ako babalik pa sa bahay na yun. Bumulong siya sa akin na naiintindihan niya ako. Alam niya na ang punot dulo nito ay ang mama ni Demo. So, nagpag-usap ako sa kanilang lahat ng maayos at malumanay. Natatakot kasi ako dahil hindi pa nila binibigay yung passport ko. Pagkakuha ng passport ko, chinek ko yun. Okay naman, binitbit ko yung bag ko palabas, pumunta sa sala para magpaalam sa kanilang lahat. Pinaupo nila ako. And then sinabi ko na salamat sa pag-imbita sa akin. Then maya-maya pa, hinihingi ni Demo ang kopya ng flight details ko. Saan daw ako kumuha ng pera pambili ng ticket? Sabi ko may pera ako. Ayaw maniwala ng mama niya. Hindi ko pala nabanggit na pagdating sa sweldo at pera ko, hindi ko lahat sinasabi kay Demo. Nagdesisyon ako na maging ganun sa kanya dahil kita ko kung gaano siya kawaldas sa pera. Wala siyang ipon at kapag alam niyang may pera ako, kukunin niya ito. Gagamitin saka walang kakwenta-kwentang bagay. Tulad na lang yung bakasyon namin sa Egypt na gusto niya ibigay ko buo lahat ng sahod ko sa buwan na yun. Noon ko lang nakita ang lahat. Narcissist and selfish ang taong napangasawa ko. Wala na akong rason para magstay pa. Nagkaroon pa ng konting komosyon. Ang daming tanong. Ba't di na lang daw ako ikulong doon? Bakit hindi kami mag-usap ng maayos ng asawa ko? Hanggang sa ang sumunod na mga salitang tumatak sa isip ko. Tinanong ako ni Demo kung gusto ko raw ba talagang umalis. Sabi ko oo. Pagkasabi ko ng oo, biglang naging aggressive si Demo. Sinampal niya ang mukha niya at sinabi niya sa akin na, "Are you an animal, a dog? Can't you understand the situation?" Sinabi rin niya na kung ang aso raw na hayop kapag sinabi na 1, 2, 3 maiintindihan, ako raw na tao, kanina pa raw ako kinakausap, hindi raw ako makaintindi. Wala raw lalaking iba pa na makakatanggap sa akin pag naghiwalay kami. Manhid na ako sa oras na iyon. Manhid na. Bago pa ako makalabas ng bahay nila, may pinahabol na bitbitin ng mama niya na dalhin ko raw para sa kuya niya. Isang comforter set na makapal. Wow! Sa gitna ng pangyayari ay pagbibit-bitin pa ako ng mama niya ng ganon, iba rin ang utak. Kung masama akong tao, itatapon ko yun o iiwan ko sa airport, pero wala akong choice kundi dalhin yun. Nailabas ko na ang maleta ko. Hindi ako inatid sa airport o kahit sa ibaba ng building ng bahay. Hanggang pintuan lang ako inihatid ni Demo. Sinata ko ni Demo nung nasa airport ako kung gusto ko raw bang bumalik. Kung sakali man na nakarating na ako sa bahay namin, i-chat ko lang siya. Then I said hindi ko na siya kailangan pa. Naganap ako ng bahay na malilipatan pagkarating ko doon sa lugar na pinagtatrabahuhan namin. Nakahanap naman ako agad. Hindi dumating si Demo after 3 days. Hindi ko na siya kinausap pa magmula noon. Nag-extend pa pala siya ng 1 linggo. May oras pa ako para gawin ang paglipat ko. Hiniling ko sa kanya na mag-set siya ng appointment para sa divorce namin. Nagdemand ako ng divorce.
Muslim si Demo at converted to Islam din ako. Binasa lang niya ang message ko. Ayoko na, tapos na tayo. Nag-reply naman siya ng okay sa akin. Makalipas ang mahigit 1 linggo, wala pa rin kaming appointment. Kaya nag-message ako uli sa kanya. Sinabi ko kung busy siya at hindi niya magawa ang pagkuha ng appointment sa court, ako na lang ang gagawa. Maya-maya pa nag-reply na siya na ngayong linggo raw. Dumating yung araw ng pagkikita namin. Magkikita kami sa korte para maghiwalay ng tuluyan. Nakita ko kasama siya ng ate niya at kuya niya na parang batang inaalalayan. Bantay sirado sa kanya. O sa kanila. 3 kami. Doon sa loob ng court, bawal ang ibang tao. Well, DJ Rocky, yung sobrang pagmamahal ko sa kanya napalitan na ng galit. Nakakatrauma. Hanggang dito na lang po. Ako si Lara at ito ang aking secret file. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocketera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture at meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi po. Hello, DJ Rocky. Hello, magandang gabi sa'yo. Anong pwede naming itawag sa'yo? AJ po. AJ, tama ba ako ng pagkakarinig? Apo. Ilan taon ka na, AJ? 33. 33. Sang lupalop ka naman galing, AJ? Cavite. Cavite. Medyo matagal ka nag-isip kung saan mo gustong mapwesto, ha? Oo nga po eh. Alright, AJ, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. AJ, 33 from Cavite. Ano ang top secret mo? Naging kabit po ako ng contractor ng bahay namin. Naging kabit ka ng kontraktor ng bahay ninyo. Tama ba ako ng pagkakarinig? Opo. Yung gumawa po ng bahay namin. Sa gumawa ng bahay ninyo. Tapos na ba yung bahay nyo ngayon? Katatapos lang po. Katatapos lang. Naiyak ako. It's okay, it's okay. Pwedeng suminga din ha, bukod sa iyak ha. May tissue na, DJ Rocky. Ayan, sige. Anong gusto mo? Iyak-iyak ka muna or pagpatuloy na natin to? Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy Para na. lumabas na yung bigat. Oh, sige, sige. Nandito kami para makinig sa'yo. AJ, ganito, no? So, nalaman namin ngayon na ito yung daladala mo. Pwede mo bang ikuwento sa amin kung paano nagsimula ang lahat ng ito? Bali, DJ Rocky, sinimulan yung bahay namin is last year, August. So, last year, hindi kami good terms, ma'am, sir, ganun ang tawagan namin. Mhm. Pero, nag-start this December 2024. Alright. Nagparamdam siya sa TikTok. Mhm. Nagla-like una sa mga post ko sa TikTok. Actually, DJ Rocky, single mama ko eh. Mhm, mhm. Doon siya nag-start. Then, doon siya nagparamdam. Na gusto niya ako, ganun. Mhm. And then, nag-start yun doon sa secret na pag-chat niya. Mhm. Gamit yung, ano ba tawag doon? Dummy account. Dummy account. Pero alam mo na bago pa siya mag-chat sa'yo, nung nalaman mo na siya yung magiging contractor, or sino ba namili na ito yung magiging contractor ninyo? Bali, refer kasi siya nung asawa ng kapatid ko. Okay. Tapos, So, etong guy na to na contractor, kayo mismo as a family ba yung nagpagawa? Tapos kinontak nyo to? Paano ba? bali, dalawa kasi kami ng mama ko nagpagawa doon. Okay. So, So, dalawa kayo ng mom mo.
Opo, sa isang bahay kasi is share kami. Mhm. First floor kay mama, second floor akin. Mhm. Pero all in expenses, hati kami. Mhm. Mhm. Okay. So dun, yun po. Mhm. So nag-start nga po yung good terms namin December. Mhm. So hindi ko naman din, pero actually mali ko din kasi nang-13 ko siya. Alam ko na married siya. May Mhm. 3 kids. Mhm. Pero nung nag-start, sorry DJ Rocky. It's okay, it's okay. So, pero nung nag-communicate kami, matagal na silang in bad terms nung wife niya. Mhm. AJ, paano mo nalaman na bad terms na sila nung wife niya? So actually po kasi nung time na ginagawa po yung bahay, lagi siya nag-open up dun sa brother-in-law ko na hindi na okay talaga yung marriage nila, na Mhm. lagi siyang minumura, naaway, kinukuhanan ng pera, something ganun. Mhm. So yun lang yung naririnig-rinig ko. Mhm. Tamang hinala, and then yung mga ganun pong side lang, yung nalalaman ko, Mhm. bakit hindi sila okay nung wife niya. Mhm. And nung time ba na yun, Yeah. AJ, may interest ka at some point or parang, uy, Wa- pwede to. wala May ganun po. ba? Sa kanya, Mhm. December, wala. Wala. Nag-start DJ Rocky nung January Mhm. na sa sobrang bait niya sa akin, sa sobrang caring, ganun ba. Tapos, doon nag-start, January. Mhm. Paano mo ma-explain sa amin yung kabaitan niya? Like, ano yung gestures that made you feel na sobrang bait nitong taong to? Yung simpleng, pero actually, common na yan, yung pag-remind self. So, ingat sa work. Then, yung sa anak ko kasi, doon ako totally napamahal sa kanya. Mm. Akala ko Kasi- naman nilibre ka sa pagpapagawa ng bahay ninyo. Hindi naman actually po, Hindi, pero charot lang. may discount ba? May discount. Mhm. Ayun. Kumbaga, hindi na niya ako binigyan ng parang interest. All, doon na lang napunta yung expenses sa bayad sa tao, bayad sa materyales. Mhm. Pero dun sa kanya, wala na talaga. Mhm. Tapos, pinaka-totally na pamahal ako sa kanya. Kasi sobrang niya minahal yung anak ko. AJ, ilan ang anak mo? Isa lang po. Isa. 3 years old. Single mom. Mhm. From the very start. Mhm. Mhm. So, yun po. Doon ako napamahal sa kanya. Tinanggap ko na actually, naging kami January din. Tapos, kanina ko lang tinapos yung lahat po. Fresh pa, AJ. Po. Pero DJ Rocky, sobrang sakit. Actually, DJ Rocky, di ba naging kami January? Mhm. Pinili niya ako over his wife. March po. Mhm. Pero nahihirapan kasi ako dun sa sitwasyon na pagdating sa kids niya. Pero alam ko hindi pwedeng maging selfish. Iniwan niya yung wife niya for me na alam ko naman mali. Pero alam ko mahal niya ako. Alam ko, ramdam ko. Kasi yung guilt feeling po kasi, tsaka yung conscience over his kids na, sorry DJ Rocky Okay lang, huwag kang mag-sorry sa akin. sorry. Okay lang to, naririnig lang naman namin na na sumisinga ka. Okay lang yan. Singa mo lang.
yung guilt feeling tsaka conscience na nasira yung pamilya niya, naghiwalay sila, kahit na talaga from the start is hindi na sila good terms. Talagang naghiwalay na lang dahil ako, dumating ako sa buhay niya. Kaso lately, palagi ko siyang naaway. Siguro mga 2 weeks na. Kasi yung selos dun sa girl. Tapos yun sa bata, hindi naman dapat anuhan, pero naawa din ako dun sa mga anak niya. Yun po. Mga bata pa ba itong mga anak niya? Yung teenager po, tsaka 7 years old. AJ, nabanggit mo kanina nandun din yung selos. Ano yun? May yung eto bang relationship ninyo nitong contractor ninyo was umuwi siya sa inyo or parang umuwi pa rin siya dun sa original home nila ng misis niya tapos hiwalay Hindi na na sila? po. Paano yung setup ninyo? Bali, hiwalay na kasi sila totally. Umalis na siya dun sa bahay ng girl. Kinuha niya yung mga anak niya. Nandun na siya sa nanay niya. So, open na din sa parents niya yung relasyon namin. Alam din ng kids na may bago na siya. Tapos sa side naman ng family ko, okay na din na alam na kami. Kaso, yun nga po, siguro 2 weeks na lagi ko siyang naaaway dahil dun sa overthink ko, yung pagiging paranoid ko, na what if iwan niya ako, then bumalik siya dun sa wife niya. Pero na-explain naman po niya na wala na talagang chance na magkabalikan sila kasi nga ayaw na po niya. Kumbaga, anak na lang yung sa mga anak niya talaga na yung priority niya. Tsaka ako. Kami. Kaso kanina, sa sobrang siguro po, nasobrahan ako ng away sa kanya. Pag-iwalay na po. Dahil nga, yun nga, yung guilt, conscience, selos, At paano overthinker. At paano naman niya tinanggap yung pakikipaghiwalay mo sa kanya? Nakipaghiwalay ka ba ng personal o through cellphone? Cellphone lang po. Pero sabi niya, pupuntahan daw niya ako bukas. Mag-usap daw kami personal. Pero, tingin niyo po ba, mas maganda kung personal ko siyang iwalay? Siyempre Kahit naman. Siyempre naman. Maganda talagang Alam personal. ko po na, sabi pa po niya, pag-iipunan yung sa process ng anak. Doon ako natuwa din. Kasi pumayag din naman yung girl. Kaso talaga DJ Rocky, yung pagiging paranoid and overthinker, hindi ko mawala. It is something that you have to work on, AJ. Meron talagang trade-off yung mga ganyang klaseng relationships, no? Kumbaga, okay, sasaya ka at some point, but the trade-off is, AJ, mag-overthink ka. Meron kang anxiousness deep inside you and mapapaisip ka din kung it will last forever kasi nga nangyari dun sa wife niya is hindi rin naman sila nagtagal. So, Bali, nandun yun. sila DJ Rocky, umabot sila 17 years. Pero sa 17 years daw, Connection loss. Reconnecting. AJ, sorry na. Hindi ka namin narinig mga 10 seconds kasi weak network connection ka. apo, bali, 17 years sila nung girl. Then, parang yung totally away, lagi nila mga nasa
3 years na, ganun. Mm. So anong plano mo ngayon? Anong balak mo? Naawa ako dun sa mga bata. At the same time, nasasaktan din ako na di ko na rin siya makausap masyado dahil syempre hindi naman kami pwedeng yung video calling lagi pag nandun yung kids sa bahay ng nanay niya. Gusto ko siyang iwan na pero nahirapan ako. Hindi ko alam. Kaya po ako tumawag. Hindi pa akong payo. Hala, hindi kami nagbibigay ng payo dito. Nakikinig lang kami. Oo nga pala. O, diba? Wala nga kaming payo. Nakalimutan ko naman. Oo, Sorry naman, DJ Rock. Nauna kasing iyak ko. Pero okay lang, AJ. Pwede ka naman mag-send ng Gcash. Shut up! Ay, biro lang. Alam mo, Ubus na nga, DJ Rocky. ubus na kapagawa ng bahay. I know the feeling nung pagpapagawa ng bahay, pero hindi ko alam yung feeling of being there in that kind of situation. Pero alam ko yung pakiramdam na haunted ka by your insecurities, by your uncertainties, by anxieties, by a lot of other things na parang ang dami nag-overthink na paano if it doesn't work out the way the ideal thing to happen. Parang ganon. So, nandun ka sa part na at some point, ikaw din mismo sa sarili mo, or hindi at some point, but ikaw din mismo, you have a lot of work to do sa sarili mo. Yes. Hindi ko sure kung yung bukas is the right time for you to see each other kasi I'm very sure na kapag bukas nagkita kayo nitong lalaking to, DJ Rocky, blessing pa naman sa linggo. rurupok kayo. Oo. House blessing pa naman. O, 'di ba? House blessing sa Sunday tapos nandun siya invited, 'di ba? Yes. Oh, tapos pag nagkita kayo doon, Awkward. alam mo na, baka basbasan nyo din yung isang kwarto doon. De, charot lang, Wedarot. Well, nasasaktan ka and that's completely valid. Kung napasok mo yung sitwasyon na yan, sabi nga nila, nagmamahal ka. Pero there are consequences dun sa pagpasok mo sa relationship na yan. And you have to deal with it. Yun yung choice na dapat mong piliin lang eh. Deal with it or let go of this kind of relationship. Alam mong mahihirapan ka kapag pinasok mo yung relationship na yan, but still, you manage to enter that kind of relationship na alam mong pamilyadong tao. Yung tao na kahit sinasabi niya na, okay, hiwalay na kami ng misis ko, ikaw yung pinipili ko, magpapaanal ako. Pero alam mo yun, nandun sa proseso eh. Hindi siya yung isang araw biglang okay na. Pagdadaanan niyo yung hirap, just like other relationships that came from unconventional type of relationships. But I just hope, alam mo yung consequences ng lahat ng naging desisyon mo. And I also hope na mabigyan ka ni Lord ng gift of discernment para mas alam mo kung ano yung piliin mo. Thank you. Sabi ko nga, priority ko na 3 years na yung anak ko. Never ako nagkaroon ng relationship. Mm-hmm. Ngayon lang ulit. Talagang focus ako sa anak ko. Mm-hmm. So, sobrang napamahal ako sa kanya kasi minahal niya rin ng sobra yung anak ko. Like, his own. Doon yung talagang big impact sa akin. Bakit ko siya minahal? Yeah. At sa pagkakataong to, di ba, nakaramdam ka ng pagmamahal na akala mo hindi mo na matatagpuan sa buhay mo. Kasi doon dyan ang hirap. Sabi po niya kanina, tao lang ako, napapagod din. Lagi ka na lang ganyan. 2 weeks, lagi ka na lang nagdududa.
kahit wala naman ako ginagawa. Pero ang hirap talaga. Pero Lalo kasi, na kung magpo-post yung girl Mhm. dun sa TikTok na parang in good terms pa sila. Mhm. Pero hindi naman ah. Mhm. Eh baka Dun po ako confirmed ba? nasasaktan. Confirmed ba, AJ, na talagang wala na sila nung asawa niya? Nakausap mo ba mismo yung asawa niya? As in, Opo, personally? opo. Iniharap niya Kasi sa'yo? ang sabi pa nga is may jowa na daw. May jowa na yata yung girl. Nagkaharap kayo ha, ng personal? Personal hindi, pero um, voice. Voice call. Voice call. So, Opo. naging klaro lahat sa inyo na, okay, asawa ka, pero hiwalay na kayo, ako na ngayon yung bago. May ganun ba? Sa akin hindi, pero dun sa side nung guy na okay na sila, wala namang planong magdemanda or what. Basta priority yung mga bata, wag papabayaan. The same time, wag din ipapakita na, yun nga, nag-uusap kami. Mhm. Pero ako kasi ang dinedemand ko, ewan ko kung tama pa or mali, na yung para makuha ko din yung loob. Kasi kuha niya yung loob ng anak ko. Gusto ko din bang maging good dun sa mga bata. Bigyan niya ako ng chance na maging kahit man lang sa action or sa ano na I care dun sa kids. Kaso wala kasing chance pa. Mhm. Yun din yung one na dinedemand ko sa kanya na dun sa bahay, pwedeng yung doon yung kids sama sa amin Mhm. Pero na AJ, tama pinagawa. ba ako ng Opo. pagkakaintindi, pagkakarinig kanina na klaro dun sa guy na, na sinabi niya sa'yo na as in mga bata lang yung focus nilang Opo. Kasi mag-asawa, parang ganon? kahit yung pa- ah, parents niya, yun din eh. Alam naman din po. So hindi nang galing dun sa wife? Sinabihan siya na priority is kids talaga. Wala namang masama kung kami. Mhm. Nun, Basta wag lang papabayaan yung responsibility. at narinig mo yan directly mismo dun sa asawa niya? Directly hindi. Voice ano lang. And I mean, ayun nga, voice call or Opo. kumbaga Voice nag-usap ganun. kayo, Parang call? voice record. Parang ganun. Oh, okay. I think the Pero reason hindi why, kami pa nagkikita eh nung girl. aha, yun, I think Yun the po. reason why nandyan ka sa part na yan na very uncertain ka, nandyan yung insecurity mo, na parang pakiramdam mo, mag-overthink ka, ang dami mo nang isip, eh dahil nga, pinipilit mong paniwalain yung sarili mo dun sa part na ito yung mga sinabi sa'yo, ito yung mga nilatag sa'yo ng lalaki, pero yung nakikita mo sa social media ng babae, iba naman. So, Yun nga po, hindi niya So I think talagang dapat malaman mo kung ano yung katotohanan doon sa wife niya. Kumbaga, etong katotohanan na sinabi sa'yo ng lalaki, okay, katotohanan ng side niya, pero what is the truth from the wife? Ano ba talaga yung totoo situation nila, totoong situation nila? Kasi tayong mga babae, hindi tayo maniniwala 100% hanggat hindi natin naririnig, nakikita ng dalawang mga mata natin mula dun sa taong involved kung talagang hiwalay na sila o hindi pa. That's why you are Tapos searching nakita- for answers. Opo. Tapos kanina nakita ko pa na yung wedding ring, tapos suot niya. And then may caption. So doon ako na saktan ng sobra na akala ko ba hindi na kayo talaga. Bakit suot pa rin niya yung wedding ring? Akala ko ba okay na sa kanya yung sa atin. Tapos pag nagtatanong ako, akala niya lagi ko siyang inaaway. Ako naman, syempre gusto ko rin
malaman. Kaya ako nagtatanong. Mhm. Kasi ayoko naman na second na nga, ganun na nga yung sitwasyon ko. Tapos, pagsasabayin niya kami. Mhm. Siyempre, pag ganun, let go ko na talaga, di ba, DJ Rocky? Mhm. Tama naman, na nag-let go ka na dito sa taong to. He needs more proving na wala na talaga sila nung asawa niya. Kasi kung talagang wala na sila ng asawa niya, papakilala ka sa mga anak niya, unti-unti, ihaharap ka ipoproseso, hindi lang dun sa magulang niya, kundi minsan pa nga yung iba para talagang mabigyan ka ng priority, para hindi ka masaktan, para talagang malaman mong totoo yung mga sinasabi niya, ihaharap ka pa sa asawa. May ganun. Tapos sinabihan pa niya ako na chat mo, mag-sorry ka. Hindi ko alam ito kung magsusorry. Oo, kasi nagkahiwalay yung nawalan, nasira yung family na kahit meron ng lamat na nawalan ng nagkahiwalay yung mga bata doon sa nanay. Pero, yun po, hindi niya kasi rin po ako maintindihan na akala niya every time na nagtatanong ako regarding sa post ni girl, akala niya lagi ko siyang inaaway. Akala niya laging duda. Yun lang siguro yung pinapalabas niya sa'yo na parang, okay, pinagdududahan mo ako, pero hindi. Minamind ka lang nun. Kina-counter ka lang nun sa utak niya. Baka at some point, ginagamitan ka lang ng defense mechanism, mga ganun. Ngayon nga po, DJ Rocky, kasi syempre tayo, di bang babae, mas nakakutob tayo. Minsan, tama lagi. Yeah. And ako, ang masasuggest ko sa'yo, kung talagang hiwalay sila, sabi mo sa kanya, iharap ka sa asawa niya. Yun, tapos ang usapan. No. Kasi doon mo malalaman doon mo makiklear lahat Ano bang magiging setup ninyo? Mag-usap kayo, paano sila magko-co-parenting? Kayong dalawa, paano kayo gagalaw? Kasama yung mga anak nila? Yung mga ganun ba? You have to be mature para pag-usapan lahat ng mga ito. Kasi I've seen families na co-parenting, yung dalawang magulang, tapos may mga separate families na sila, may mga families na talaga sila na binuo, pero alam mo yun, dun sa mga anak, talagang magkakasama pa. May mga ganun for example, Ogie Alcacid, 'di ba? Regine Velasquez, yung dating asawa ni Ogie Alcacid, kasama nila. Sino pa ba? Meron pa yan, sila Jody Santa Maria. Yes po. Tapos, itong si Lacson, di ba? Panfilo Lacson. Ay, iba pala yun. Yung isa, yung anak niya. Yung anak, po. Oo, tapos si Iwamoto, di ba? Yung mga ganong klaseng co-parenting ba? Pero alam mong legal and alam mo nang wala na talaga. Kumbaga, klaro, walang tinatago, at gumagawa talaga ng tama. Okay? Opo. Anyway, AJ, maraming salamat. Opo. Thank you so much. Meron ka pa bang gustong idagdag dun sa sinasabi mo? Yun nga, hindi niya ako mabigyan kasi ng chance na makilala yung mga anak niya. Dun, sa part ng anak niya, dun niya ako tinatago. Pero sa parents, sa girl, then yung other families niya, alam naman. Kids lang. May tamang proseso at tamang pagkakataon para sa mga ganong pagkakataon. Pero sa'yo na rin mismo nang galing, AJ, na hindi kayo klaro pang nag-usap ng asawa at hindi pa kayo nagkaupo-upo, nagharap-harap para sa gayon ay malinawan talaga yung isa't isa sa inyo kung ano ba talagang estado ng relasyon nila. Kasi malay mo, pag tinanong mo yung asawa niya, yung pala may chance pang magkabalikan sila at nagmamaalan pa silang dalawa. Alam mo yung mga ganun? Or kung minamahal ka talaga ng lalaki, o bakit hindi mag-giveaway yung isa, or bakit hindi mabitawan ng isa. Alam mo yung mga ganun. So, bakit ang daming bakit. At masasagot lang yan sa tamang pag-uusap, sa tamang panahon,
At kapag nilawakan natin yung pag-unawa natin sa lahat ng bagay. Okay? Apa. Thank you so much, po. AJ, sa pagtawag mo sa programang ito at naway mabigyan ka talaga ng may kapal ng gift of discernment para alam mo kung anong tatahakin mo sa buhay. Thank you. God bless. Thank you. Mahirap din talaga kasi kapag hindi ka na ipapakilala tapos hindi kayo nakapag-usap-usap. No? May naalala ako. Alam mo ba na may splok na naman. Pag ganitong oras talaga, may mga nasasabi talaga ako na very personal sa akin eh. Pero kukwento ko na lang, tay-tay lang naman yung mga nagkukwentuhan ngayong gabi. Sabihin ko na sa inyo, alam nyo ba na may isang pagkakataon sa buhay ko na nakipagkita ako dun sa naging babae ng naging jowa ko. Seryoso ako. Nakipagkita ako doon sa naging babae ng ex ko. Pero nung time na yun kami pa. Nakipagkita ako. May mga pagkakataon kasi na iba yung sinasabi nung karelasyon mo. Dun sa ginagawa niya, dun sa taong nilalandi niya. Magkaiba din naman yung perception nung taong nilalandi niya o pinapa-fall niya o sinasabing parang chick niya. Tapos minsan, pag pinagtatagpi-tagpi mo yung kanilang storya, doon mo malalaman yung katotohanan. Alam mo yung his truth, her truth, and then there's this truth, the truth. Yung katotohanan talaga. Pag pinagsama mo yung kwento ng dalawa. Tapos doon ka na magkakaroon ng idea kung ano talaga yung magiging desisyon mo. And I'm so glad I did that. Na hinarap ko yung taong yun. Kasi nalaman ko na hindi ko naman deserve na pag-isipin ng ganun. Hindi ko deserve na lukuhin. Hindi ko deserve na pagsinungalingan. Hindi ko deserve na habang ako tapat at tunay na nagmamahal sa kanya, siya bigay ng bigay sa akin kuno ng pagmamahal, pakita ng acts of pagmamahal. Pero behind my back, iba pala yung pinapakita niya sa iba. And that is what you call integrity. Pag ang isang tao walang integridad, ay ang hirap karelasyon yan. Integridad. Doing the right thing even if nobody's watching. Integrity. Integrity is doing the right thing even if nobody's watching. Sana makatagpo ka ng taong may integridad. Sana yun yung maging kapareha mo. Sana yun yung ganong klaseng pagmamahal yung tanggapin mo. Yung taong merong integridad. Anyway, sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, bukas na po ulit kasi overtime na naman tayo. Nakapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera, at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Posible pa lang, mahanap din sa Omegle si Mr. All-in-One. But
DJ Rocky at DJ Jello. I've been listening to your stories for a while now, as it helps me stay up habang nag-aaral. May upcoming exam ako. And while listening to your podcast, naisip ko na i-share din ang mga tumatakbo sa isip ko. And I hope after this, maging maayos na ang pagre-review ko for my exam. Itago nyo na lang ako sa pangalang Laila. And this is my secret file. Minsan kapag bored ako sa gabi, I visit socializing sites gaya ng Omegle. I badly want to have online friends. Siguro, may magsasabing maganap na lang ako sa social media platforms. Pero gusto ko kasi yung mabilisan na search. Paminsan-minsan lang ako pumupunta roon. And as many people may not know, maraming in-heat sa site na ito. International eh. Many, especially men, go to that site when they crave for that alam mo na feeling that starts with the letter L. Or maybe, to simply keep themselves satisfied. Barely lang makahanap ng matino. I myself met a few, pero hindi rin nagtagal. Other than not getting their socials, masyado silang matanda para sa akin. Hindi ko type DJ Rocky at DJ Jello. I'm just 18 years old. Currently in my last year sa senior high. At gusto ko, yung ka-age ko lang, to be specific, someone who could help me sa ibang subjects ko. Then one evening ngayon na nga, nagsimula na akong maghanap ng makakaklik ko. After a few chats and skips, nakahanap na rin ako ng ka-age ko. Medyo natakot nga lang ako sa intro niya kasi ang pag-start niya ng convoy parang sa mga makakati. At eto na, nagsimula na ang pag-uusap namin. Itago na lang natin siya sa pangalang Hugo. Same age, same level, and same strand sa ACADS. May pagka-jejemon kung mag-type pero iniisip ko na lang, masyado lang ako maarte. Minsan lang naman ako makahanap ng taong ka-age ko at nakakasabay sa mga trip ko sa buhay. Buti nga lang, may alam akong laruin na games eh. Kasi itong si Hugo, gamer. So one time niyaya niya akong maglaro ng ML. Kaso hindi ako nun marunong. Yun ang sinabi ko. Pero nag-initiate naman siya na tuturuan daw niya ako. Then tinanong ni Hugo kung meron akong account sa Discord or Telegram. Nagtaka ako kung ba't yun lang ang choices ko. Pwede namang FB, IG at iba pa. Inisip ko na lang na baka hindi niya pa ako masyadong kilala. Kaya dun niya ako gustong i-add. At habang nasa gitna kami ng usapan, biglang nag-disconnect. Bad trip. Eto na nga eh. Mukha na kaming nagkakasundo eh. Hinanap ko siya. Nakailang skip ako. Kada convo ko sa panibagong tao, tatanungin ko, ML boy. A few skips later, parang nawawalan na ako ng pag-asa. Susukuan ko na sana ang paghahanap sa kanya. Hanggang sa nakausap ko na rin uli siya. Natuwa ako na hindi siya nawala. At buti nahanap niya rin ako. Para kaming nag-align. Ayun na nga, binigay niya ang Discord user niya at doon in-add ko na si Hugo. DJ Rocky at DJ Jello, never nagtagal. Ang mga ilang nakausap ko sa Omegle. Si Hugo ang kauna-unahan na taong natagalan kong kausapin. Sino bang mag-aakalang si Mr. All-in-One na pala ito? Other than jejeng mag-chat, he is half Japanese, student athlete, and an academic achiever. He is flexible
as he is very active in different sports. Dito siya sa Pinas pinalaki. Hindi ko siya type kasi I lean more into the Chinito Moreno type of guy. Pero for me, pwede na. Masasabi kong magaling siya mag-table tennis kasi naisasama siya sa regional level. He represents his school. Napaka-complicated ng time na meron siya kasi after niya mag-training, pupunta siya ng school para mag-aral. He's also good in gaming. So, grabe naman yung pagpapala sa kanya ni Lord. At kapag pinakikinggan ko yung mga VMs niya or voice messages, parang ang gwapo-gwapo niya. Parang nakakakilig. Until napunta kami sa TikTok. Napashock na lang ako. As in, shocks. Hindi ko inaangkala na makakatagpo ako ng kagaya niya sa Omegle. Ang angas niyang tingnan. But I kinda sense na piniflirt niya ako. Tinanong niya if nakikita ko raw ba yung video niya. Pwede naman niyang i-check yun sa settings niya. Pinapacheck niya pa talaga sa akin. Parang indirectly na sinasabi niya na panoorin ko yung videos niya. Tapos ilang beses siyang nag-aayang maglaro kami. Pero minsan lang ako na oo kasi minsan naboboard din ako eh. Tapos ayoko naman yung nasasayang yung oras ko. Na dapat ginagamit ko lang for studying or other stuff. Then isang linggo wala kaming pasok dahil sa bagyo. So diretso ang pagsulit ko ng gabi sa halip na magpuyat. And there was this one night na nag-aya uli siya. However, it was not for us to play ML together. Pero, manunod na lang ako sa laro niya. Then, out of the blue, DJ Rocky at DJ Jello, at 1:30 a.m., may nangyaring ikinagulat ko na para bang nakalimutan kong huminga when I saw it happen. DJ Rocky at DJ Jello. Biglang tumawag si Yugo. 1:30 in the morning. Grabe! Ang casual niya. Ang casual niya sa akin makipag-usap. Alam niyo yun? Ilang araw pa lang kami magka-chat pero parang best friend na niya akong kausapin dun sa call. Yung bang parang sanay siyang magsalita towards people. Napaisip nga ako eh. Ginagawa niya rin kaya ito sa ibang babae? He really took me by surprise. As someone na socially awkward kapag hindi chat. Habang kausap siya, umiiba ang boses ko. OMG, Laila, hindi ka ganyan. Bakit ka nagpapakute? And hindi ko rin in-expect DJ Rocky at DJ Jello ay buong oras na pinanood ko siyang maglaro. Medyo nayayabangan lang ako sa datingan niya. Sa gulat ko rin, wala akong masyadong naintindihan sa mga pinagpipindot niya. Masyado na siyang expert at hindi ako makasabay sa kanya that time. Then pagkatapos niya akong turuang mag-ML, he started talking about his life. Yung ping-pong journey niya. Well, na-amaze naman ako kasi regardless of the hardships na pinagdaanan niya sa buhay, hindi siya natigil na maglaro. Napaka-open niya sa akin. He even told me about his family, his plans for college. Imagine, after 2 days pa lang ng pakikipag-chat sa kanya, it's like I got to know half of his life already. Napaka-passionate niya sa mga ginagawa niya. Kaso, the whole time na magkausap kami, I felt na everything was all about him. He talked about himself. Kung kailan darating yung ping-pong balls na in-order niya, and he kept on sharing about his stuff na halos hindi na ako makapag-share naman ng kwento tungkol sa sarili ko.
At higit pa ron, na-feel ko na parang he wasn't interested in me after all. I felt like he just needed a listener. Yung someone na nakikinig lang sa mga storya ng buhay niya. Napasabing ako sa sarili ko na, ikaw naman kasi Laila eh. Ano pang ina-expect mo? DJ Rocky at DJ Jello, doon ko na-sense na walang intention sa akin si Hugo. Rather, ayokong isipin na meron siyang intensyon to pursue me. Siguro yes. Nasilaw lang ako dun sa qualities niya ng pagiging isang lalaki. Like, I fantasize his attributes and qualities. Although I am out of his league. Hindi ako magaling sa sports, sa games na nilalaro niya. I pretty much prefer reading and watching films. Other than studying, nag-experiment naman ako ng iba't ibang hobbies. Yun lang ang ginawa ko habang si Hugo naman he gets to play sa iba't ibang lugar. By his passion and skills, pwede siyang umabot sa national level to represent our region habang ako ay nandito lang naman sa probinsya. But, hindi ko naman minamaliit yung buhay na meron ako ha. Pero para sa akin, magkaibang klase lang kaming dalawa ng mga individual. Yes, we are just two different individuals in different cities. Habang sinshare niya sa akin yung life story niya, naglast yung call namin until almost 7 in the morning. And as soon as the call ended, napaisip ko ako na nag-overshare siya. Lahat ng mga sinabi niya sa akin parang it was too much for me to absorb. Hindi nga siya nabulol eh. Alam niyo yun, parang may script na siya. Kabisado niya yung sasabihin niya, yung parang ganon. Parang alam niya na rin yung flow. And as much as possible, sinusubukan kong tumingin sa bigger picture na baka ganun lang talaga ang personality niya. Nagpapa-impress o mahilig magkwento. So DJ Rocky at DJ Jello, kayo po, what do you think? I'm asking for your advice or your opinion na kung bakit ganito si Hugo sa akin? Bakit siya nag-e-effort? Bakit siya naghahanap sa akin? Bakit ang open niya masyado sa akin tungkol sa buhay niya? Ginagawa niya rin kaya ito sa ibang tao? Does he even want to keep me around? I also have this fear kasi na baka one day, bigla na lang niya akong i-ghost. Tapos, malulungkot na naman ako. Even if we are different. I like him to be my friend. I would appreciate hearing anything from you or from your listeners. Thank you sa pagbabahagi ng aking kwento. Muli, ako si Laila. And this is my secret file. It's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Sobra akong naiirita sa kapatid ng partner ko at sa kanyang girlfriend. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Gusto ko lang sanang maglabas ng sama ng loob. Medyo nahihirapan na rin kasi ako sa mga pinagdaraanan ko. Hindi naman ako yung tipo ng tao na bugnutin. Pero paminsan-minsan pala, masasagad din ang pasensya mo. Lalo na kung halos hindi ka naiintindihan ng mga taong nasa paligid mo. Sana ay mapagbigyan ninyo akong magkwento
sa mga nangyayari sa buhay ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Eileen. At ito, ang aking secret file. Nakatira kami ng partner ko sa side ng mga magulang niya. Itago na lang natin ang partner ko sa pangalang Bruce. May isa kaming anak ni Bruce. Kaka 1-year-old lang nitong May 2025. Actually, wala naman akong problema sa mga biyanan ko o sa mama at papa ni Bruce. Kasundo ko naman sila sa lahat ng bagay. At mukha namang tanggap nila ako bilang partner ng anak nila. Kung gaano ko iginagalang at nirerespeto ang mga magulang ko, ganun din ang trato ko sa mga biyanan ko. At ramdam ko rin naman na nirerespeto nila ako. Kaya wala akong masabi na kahit anong masama sa kanila. Yun nga lang, DJ Rocky at DJ Jello. Ang problema namin ay yung kuya ni Bruce, pati yung partner niya. Nabuntis din sa ngayon. Doon din sila naninirahan sa bahay ng mga biyanan ko. Pare-pareho lang kaming nakikitira doon. Kung sa pag-aambag lang naman sa mga gastusin, aminado kami ng partner ko na minsan hindi kami makapag-abot. Pero ganun din naman yung kuya niya at yung partner nito. Kung tutuusin, mas malala pa nga sila kasi palaging sinasabi ng kuya niya na ang laki-laki raw ng naiipon niyang pera. Pero pagdating sa pag-aambag sa mga gastusin at bills sa bahay, ni hindi man lang marunong magkusa. Masyado silang mayabang. Tila balagbag. At akala mo kung sino kung makaasta. Hari-harian sa bahay na hindi naman sila ang mismong nagmamay-ari. Pare-parehas lang kaming nakikitira. Ganito kasi ang nangyari, DJ Rocky at DJ Jello. Habang nagbubuntis ako, nakalive ako noon sa trabaho. Mahirap kasi yung naging kalagayan ko. Hindi ako po pwedeng galaw ng galaw dahil medyo alanganin yung kapit ng bata sa tiyan ko. Kaya para hindi magkaroon ng komplikasyon, nirekomenda ng OB ko na mag-bed rest ako. Huwag magpapagod, huwag magtrabaho ng mga mabibigat na gawain, at huwag magpapastress. Yan ang mga mahigpit na bilin ng OB ko sa akin. Kaya lagi akong nasa bahay lang noon. Dito, sa mga biyanan ko. Kadalasan, ang naiiwan sa bahay ay ako, ang kuya ni Bruce, at ang girlfriend ng kuya niya. Oo, kaming tatlo lang madalas. Ang trabaho ng kuya ni Bruce ay driver ng isang sikat na rider app. Kaya kahit anong oras siya umalis, walang problema. Flexible ang schedule niya, kumbaga. Ewan ko kung kaiinisan ko yun o hindi. Pero dahil nga sa pagiging flexible ng schedule ng trabaho niya, madalas siyang nasa bahay. At kapag nasa bahay siya, nagyoyosi siya. Naninigarilyo pati yung girlfriend niya. Oo, halos buong bahay amoy yosi. Kahit doon mismo sa kubeta nangangamoy yosi. Minsan naman sa terrace. Kahit saan ako lumingon o huminga, naaamoy ko yung baho ng sigarilyo nilang dalawa. DJ Rocky at DJ Jello, alam ko naman na hindi ko bahay yun. Nakikitira lang nga ako doon. Nakikitira lang din yung kuya ni Bruce at yung girlfriend niya. Pero sana man lang no,
Sana naiintindihan nilang buntis ako. Like, hello? Kasama nila ako sa bahay pero ganyan sila. Bakit naman ganun? Konting konsiderasyon man lang sana, oh. Kailangan ko ba silang pagsabihan? Sa loob-loob ko lang, hindi ko na dapat yun gawin. Paganahin na lang sana nila yung common sense nila. Kaya ayun, hinayaan ko sila. Inintindi ko na lang, alang-alang kay Bruce. Para wala nang lang issue. Pero ang dami pa nilang ginagawa na pinalampas ko na lang. At ni minsan, wala naman silang narinig galing sa akin. Kasi nga umiiwas ako sa gulo. Minsan nga mapapaisip ka na lang. Ganito ba talaga sila kabalagbag? Kaburara? Behavior ba ito ng matinong tao? DJ Rocky at DJ Jello, nanganak na lang ako sa anak namin ni Bruce. Pero hindi pa rin natapos ang mga napapansin kong hindi maganda sa kuya niya at sa girlfriend nito. Lalong lumabas yung kabalagbagan nilang dalawa. Yung kuya niya walang pakialam sa mga kilos nito. As in, kahit alam niyang natutulog yung anak ko na pamangkin naman niya, pambihira kung makapag-ingay. Yung ingay na nakakagulat o nakakagising, balagbag talaga. Kapag may kakausapin, magtataas ng boses, yung parang nananadya. Tapos eto pa, magve-vape naman sila pareho ng partner niya. Tapos yung usok, itatapat sa kung saan natutulog yung baby ko. Doon sa higaan namin. Hindi na talaga ako komportable, kaya sabi ko kay Bruce, pagsabihan niya yung kuya niya. Parang tuyo na. Choke. May araw din na grabe sila mag-away ng girlfriend niya. Tas yung kuya niya magdadabog pa talaga. Akala mo, silang mag-partner lang ang nakatira sa bahay. Sisipain pa yung dingding. Akala mo, kinukuryente na sa higaan kasi napaka-iingay. Eto namang babae, burara rin talaga. Yung mismong pinagkainan at pinaglutuan, hindi man lang malinisan at mahugasan. Nakalapag lang sa lababo, nag-aantay pa yata ng ipis at daga. Kaya minsan, ako na lang ang naglilinis. Yung tissue pa nga na ginagamit niya sa makeup niya, kung saan-saan lang itinatapon. Hindi man lang madampot para mailagay sa tamang basurahan. Pakitang tao pa na ibang-iba siya. Malinis. Kuno. Pero pag nasa bahay naman, akala mo hindi makapasag pinggan, akala mo mabait. Pero kabaligtaran naman. Hay, DJ Rocky at DJ Jello, umabot na sa sukdulan ang pagkainis ko sa kuya ni Bruce at sa girlfriend nito. Kaya isang araw, may nangyari sa bahay na hindi ikinatuwa ng kahit sinong nakatira doon. June 8, 2025. Nagkaroon ng malaking away at pagtatalo sa bahay. Napuno na ako. Simple lang ang dahilan. Tissue. Oo. Isang rolyo ng tissue. Yung kumuha, girlfriend ng kuya ni Bruce. Halos ubusin yung rolyo. Gutay-gutay pang pagkakaputol sa naiwang mga piraso sa roll. Pangalawang beses ko nang nakitang ganun yun. Noong una inayos ko pa. Pero nitong pangalawa na, iba na ang naramdaman ko. Parang nananadya na eh. Hindi na nga nagpaalam na kukuha. Sana man lang, inayos na lang yung pagkuha.
Kasi nagmumukha ng basura eh. Hindi naman ako madamot. Kagaya ng sinasabi nila mag-partner. Ang akin lang, respeto naman. Respeto lang. Respetuhin nyo naman kami. Nakaka-insulto na yung kababuyan nila. Kung sa kanila ko gawin kaya yun, matutuwa kaya sila? Di ba hindi? Matek yan, pareho silang magagalit sa akin. Grabe pa naman yung mga ugali nila. Kahit alam nilang mali, ilalaban nilang tama sila kahit obvious yung kamalian. Palibasa, tinotolerate pa nila ang isa't isa. DJ Rocky at DJ Jello, ayoko na. Naiinis na ako sa kayabangan at kawalang hiyaan ng kuya ni Bruce at ng girlfriend niya. Mahilig silang magdabog pareho, akala nila palagi silang korek o nasa lugar kahit halatang wala naman. Napaka-insensitive nilang pareho, nakakaubos na ng pasensya, nakakaubos na ng pagtitimpi. Kaya nakakapuno na yung kabalagbagan nila. Ang mas nakakainis, hindi nila ipinapakita yung kabalagbagan nila kapag nasa bahay ang mga magulang nila Bruce. Kumbaga ang galing magtago. Kaya akala tuloy ng mga biyanan ko, ang babait nila. Wala na akong peace of mind sa bahay. Kapag nandun yung dalawa, ang sasahol pa ng mga ugali. Grabing perwisyo ang naidudulot nila sa akin at sa anak ko. Kung gaganti ka, sila pa ang galit. Ganun naman yung tunay nilang ugali, ayaw patalo, mga tuso. Kaya ngayon tuloy, naiisip ko na lang na humiwalay kami ni Bruce at ng anak namin. Naisip kong bumukod na lang para makaalis sa letseng pamimerwisyo ng kapatid niya at ng babae nito. Ang problema lang namin, hindi pa namin halos kaya dahil kakarampot lang naman ang kinikita ni Bruce. Malaking halaga ang napupunta sa mga pangangailangan ng anak namin. Umiinom pa ng gatas, nagdadiaper pa, vitamins at mga basic na kailangan nito. Kaya hindi rin kami makausad. Kailangan naming unahin ang anak namin bago ang pangangailangan naming mag-asawa. Wala naman sana kaming problema, DJ Rocky at DJ Jello. Yung dalawang asungot lang talaga sa bahay ang kinaiinisan ko. Walang konsiderasyon, walang respeto, burara, nuknukan ng yabang. Hindi ko na rin matiis dahil nga nakakasuka na pati anak namin nakakasinghot pa ng yosi at vape nila. Naiistorbo yung pagtulog, gawain ba ng mga matitunong tao yun? May sanggol, may bata sa bahay, mag-iingay ng walang pakundangan. Magyoyosi ng walang pakundangan. Makikigamit ng mga bagay na hindi naman kanila tapos hindi pa marunong magpaalam. Pag gumamit, pababayaan lang na nakatiwangwang yung hiniram na parang baboy lang. Ano ba naman yan? Sana lang madali lang silang tiisin eh. Kaso hindi eh. Kalusugan na ng anak namin na kukumpormiso dito. Kaya sana dumating na yung araw na hindi na namin sila poproblemahin pa. Sana dumating na yung panahon na makapagsarili na rin kami ng tirahan. Yung talagang matatawag naming amin talaga. Yung kami-kami lang yung naninirahan. Walang mga asungot sa paligid. Kaya ipagdarasal ko na lang sa Diyos na sana balang araw makakuha kami ng maayos na matitirhan. Yung sarili namin mismo. Malayo sa mga kamag-anak o kahit sino na walang dalang grasya kundi disgrasya. Ilayo na lang sana kami ni Lord sa ganitong klaseng pamumuhay. Alang-alang sa anak namin. Alang-alang na lang sa kanya. Hanggang dito na lang muna, DJ Rocky at DJ Jello. Kung sakali man na meron kayong maipapayo sa akin, tatanggapin ko. Maraming salamat sa pagbabasa. Muli, ako si Eileen. At ito, ang aking Secret 5.